Wala pang same-sex marriage sa Pilipinas pero pwede na ngayong ituring na co-owners sa mga properties ang mga same-sex couples. Big deal ito para sa LGBTQ+ community. Ako po si Jairo Bolledo, pag-usapan po natin in this episode of Order in the Court ang co-ownership ng homosexual couples. Dinesisyon na ng Supreme Court ang kaso ni Joseph versus Ursua at sinabing pwede na maituring na co-owner sa mga properties ang same-sex couples under the Family Code. Itong Family Code, batas na sumasaklaw sa kasal, mga relasyon, hiwalayan, at even hatian sa mga properties ng pamilyang Pilipino. Sa Articles 147 at 148, covered ang usapan sa mga ari-arian ng mga couples na hindi kasal. Ang Article 147, sakop ang couples na babae at lalaki na pwedeng ikasal pero hindi ikinasal. Sa ilalim nito, dapat daw equal ang hatian nila sa sahod at pera at co-owner sila sa mga properties na naipundang. Itong Article 148 naman, saklaw ang mga couples na nagsasama pero hindi pwedeng ikasal, tulad ng mga LGBTQ+ couples. Dito rin sa artikulong ito, co-owners daw ang mga couples na nakapagpundar ng ari-arian ng magkasama. Sa Article 147, malinaw ang wording, babae at lalaki. Pero sa Article 148, matagal lang may debate kung kasama ba ang same-sex couples dahil wala lamang ganoong wording. And lo and behold, sabi ng Supreme Court, pwede nga. Sabi ng SC, pwedeng maging co-owners ang same-sex couples under Article 148 under two conditions. Binili yung property habang nagsasama sila at may ebidensya na nag-ambag sila for that. Sabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, ang Article 148 daw ay sumasakop sa mga uri ng cohabitation o pagsasama na hindi saklaw ng Article 147. Yung 147, gendered. Yung 148, hindi. Kaya, pwede raw talagang gamitin sa LGBTQ+ couples. Ganyan din ang interpretation ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Masyado raw malawak ang Article 148 kaya pwedeng masakop ang same-sex couple. May maganda ring insight ang kilalang family law expert at professor na si Attorney Flordeliza Vargas. Sabi niya sa Rappler, yung framers o gumawa ng family code ay actually walang naging diskusyon na dapat ang batas na ito ay para lang sa babae at sa lalaki. Wala pang same-sex marriage sa Pilipinas pero panalo pa rin kahit papano itong ruling sa property co-ownership. Sabi ni Attorney Vargas, development ito kasi kahit papano may isang aspeto na ng same-sex relationship ang protektado ng batas. Pagkilala ito na dapat protektahan din ng ating batas maging ang same-sex relationship. Pero sabi nga ng ilang grupong pro-LGBTQ+ rights, dapat magpasa pa rin ang ating legislatura ng iba pang mga batas na poprotekta sa iba pang karapatan ng same-sex couples. Paalala lang, yung pagkamit ng mga ganitong klase ng karapatan ng mga minoryang grupo katulad ng LGBTQ+ community ay hindi kabawasan sa karapatan ng iba. Kaya may mga ganitong ruling kasi kailangan pang ipaglaban ng mga ganitong komunidad ang mga basic rights na ipinagkakait sa kanila. Basic human at civil rights ito, hindi special treatment.